Pag-uwan na ba? Kala ko pinakadakong na bawas yung kadaw. Deal. Kaya gina pa rin. Mga February 28 na pag-matimba. Sa cleaning. May butang sa tanan. Okay, yung iba yata, either tulog o mga suko. Maayong butang sa tanan. Hallelujah guys. Ito na. Nandito po tayo ngayon sa bagong simbahan ngayon. Ito ang unang Sunday natin dito. At sa darating ng mga buwan, ito rin yung huling Sunday natin dito kasi hindi pa humaan ang ating project dito. Pero, dinecide na natin na simulan na natin yung panibagong taon. Nandito muna tayo mag-praise and worship. Okay lang ba sa inyo? Nandito tayo magsimba karon. Grabe. Maay ba ang Diyos, mga Ikson? Buhay ba ang Diyos, mga Ikson? Hallelujah. Well, tayo ay mag-aampo at tayo ay magsisimula sa pag-awit sa Ginoo. Pero mga Ikson, enjoy natin karon. Enjoy natin itong adlaw nito na first time. Ito yung pinaka masasabing na baptismo natin sa pamagitan ng praise and worship karing building na to. Amen po ba? Amen. So, ang takot kaayo ang ating space na alam mo na. So, yung mga paan ninyo, mga tingnan nyo, gusto sayaw-sayaw, lukso-lukso. Alam na, di ba? Alam na. So, asa si Darling? Pag magtakbo ka, huwag naman abot sa highway ha. Kasi sa Pikas, abot pa ng highway. Pero dito, medyo malayo. Hallelujah. Pwede ba tayo tumayo?
din ako ng konting dismay sa inyo. Hindi ko mapapromise na hindi man ako magiging emotional galon. Ewan ko lang kung bakit. Alam niyo naman yung pastor niyo, hindi naman emotional. Pero iba to eh. Ibang-iba to. Guys, ito ang kabutihan ng Panginoon. Ito yung kaayaw ng Ginoo. Ay, hello. Ito yung ginawa ni Lord. Hindi tayo gumawa nito. Si Lord na nagpakita, si Lord na nagpabigay na ng blessing. At sa mga English speakers dyan, hello. This building is literally a gift of God. It wasn't solicited for, it wasn't fundraised for. God literally paid for this building through prayer. All the way down, if you look to your left. So for anybody real fast, welcome to Touch of Grace Fellowship. The name is not important. We're here to serve the Lord. But this property, if you look all the way to your left, all the way down there to the bottom of the hill is a part of the Touch of Grace property. It's approximately 1 acre, minus like 2 or 3 feet, square feet. This is going to be a site of salvation, joy, beacons of hope. And we have one house so far that belongs to Michael. Raise your hand, Michael, and his wife, Geraldine. That's the first house. Mr. Morongo is our normal drummer and one of the leaders in the church. And he'll be overall caretaker of the property. And then we have Mr. Pops Rostaro. Can you stand up? This is Pops and his wife Benjadu. They will be having a second house and they will be caretakers of the church. They have been faithfully doing that for the past 6 years at the other church. And they will be faithful for years and years and years to come. So we plan to build houses all the way around the property and have a covered court in the middle with a playground for kids and youth. Our dream is to make this place literally a beacon of hope for Guanon and all of Tobigo. So this day is, for us, very historical. We're also celebrating we're also celebrating next month 30 years of Touch of Grace in the Philippines. And this morning, we actually have the original Pastor Rob, Dad Rob. This is my father. This is my mom, Chris, in the white shirt. They live sa Catanduanes, and pastor oversees the churches there, along with my brother June. This is the oldest grandboss, and his wife Sally, and their 2 children, Rita and Jiraiya, from Catanduanes din. They're a part of Touch of Grace Catanduanes. And then we have some more family all the way from Los Alamos, New Mexico. My brother-in-law David, my sister Sarah, and their 2 children, Makaya and Levi. And so visiting, and then you guys know Edna, we're not gonna say hi to her. Just kidding. Si Edna Lipigan sa Catanduanes, kapil sa pamilyang Banding Boston. And then we have the whole Oy crew. This is Rachel's dad, Bobby and Jocelyn. Welcome. And Bobby's mom, Lola Harry, along with Jocelyn's mom, Lola Rosie, and may mga taga-Matavos, welcome. Welcome to all first-timers, guys. Ito talaga ay celebration ng Sigino. Welcome to the other crews here. And Touch of Grace True, you already know that your job is already lined up for you guys. Make sure you say hello. You guys already saw Andy and Bethany and Zoe last week from Manila. And then also for the first time in a while, we got the full crew over here, Benjamin and Steffi and their baby. You call him Zeppi? Zeppi? You call him Zeppi? What do you actually call him? Zeph? Alright. So we got an international crew this morning. Let's just take a moment to pray, guys. Hallelujah, Lord God. Oh, Ginoo, na ikaw ay super maayo, Ginoo. Lord, salamat, Ginoo. Dahil ikaw, Panginoon, ang nagbigay nito sa amin, Panginoon. At Lord, hindi namin tinataas ang pangalan ng simbahan. Hindi namin tinataas kung sino man tayo. Kundi, Lord, ang ngalan mo ang itataas namin karon. God, gusto naman makita karon buntag, Ginoo, na ikaw ang kumilos diri, Panginoon.
Na Lord, dili na namin na promotion, Lord, or theatrical emotion, or kung ano man, Panginoon, kundi, Lord, ang banal ng Espiritu mo ay bumaba dito at kumilos dito. Ikaw na, Panginoon, na magbigay, Panginoon, ng kalipay, Ginoo, pag-asa, Ginoo. Lord, ibuhos mo ang gugma mo rito, Panginoon. Na-feel namin, Lord, at malaman namin, Panginoon, ikaw ang daan. Ikaw ang katotohanan. Lord, walang ibang atiyan, Lord. Matungkol langit, Lord, kundi kailangan ito mga sila. Gamitin mo po ako, gamitin mo po yung worshiping, Lord. Sa pag-lead, Lord, ng worship, sa pagsulong sa iyong throne room, Panginoon. God, salamat ka ay Ginoo sa lahat, Lord, na nakapunta ka ron. Pasukan mo, Panginoon, ang kada kasing-kasing Ginoo. Ipakita niyo mo, Lord, na ikaw talaga ang Diyos at ikaw lang ang tapos na matanggap, Lord, na ng lahat ng papuri at pasalamat. Sa iyo lang dapat kami dumaratso, Ginoo. Kumilos ka karon, Lord. Kumilos ka karon, Panginoon. Salamat, Lord, sa celebration ito. Salamat, Lord, sa 30 years ng Touch of Grace. Salamat sa faithfulness, Lord, ng bawat isa, Panginoon. Na nagkatawag na ito yung home nila, Panginoon. Kumilos ka karon, Lord. Ibuhos mo rin yung karangalan mo, Panginoon. Salamat, Lord. Hallelujah. Pinabalik namin sa iyo ang tanong. In Jesus' name. Hallelujah. Amen. And amen. Amen. Bago tayo umayot, magpapasa muna po tayo ng Salmo. Rolinan. Magpapasa sa iyo. Ito si Rolinan. Pangatlo in charge dito sa Touch of Grace. Kailangan dito sa Giwana. Kilala ng buong Toledo. Kita mo, bro? So, dito po tayo sa Psalm 68. Bago pa tayo umawit, magbasa muna tayo. Nag-highlight ako ng ibang scripture na gusto ko talaga ma-remember natin. Napakabuti po ang Diyos sa pamagitan ng pulong niya. So, Psalm 68. Hallelujah. May buntag sa tanan. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat kayo sa iyang pagamayo, no? Dili siya first time. Amen. Kay tungod kay kani siya is sinuganan pala. Dinitaw na human tungkol sa hantod. Amen. So ato ta sa ato ang pasahon diha sa Salmo 68. Kay ngon ini sa verse 1, mulihok unta Dios o mati bula ako niya iyang mga kaaway. Ingon sa ipadpad ang aso, hingin lang usab niya sila. Ingon nga matunaw ang kandila sa kalayo, malaglag usab ang dautan at ubangan sa Dios. Apan magmaya ang mga matarong, maglipay sila diha sa presensya sa Dios. Ug mangbugiyaw gayon sila sa kalipay. Pag-awit kamo adto sa Dios, pag-awit kamo mga pagdayeg sa iyang alan. Andama ang dalan alang kaniya na nagsakay sa kapanganuran. Ang alan niya mao si Yahweh. Maglipay kamo sa iyang presensya. Ang Diyos na nagpuyo sa iyang balaang templo, nag-amuma sa mga wala na'y amahan, kung nanalipod sa mga biyuda. Ihatagan niya ko'y anan ang mga nagtinusara, kung ihatagan niya kagawasan ang mga bilanggo. Apan ang mga masupilon, nagpuyo sa yuta na uga. Sa pagpangulong mo sa imong katauhan, O Diyos, ang imong paglakaw latas sa kamingawan. Natay-og ang yuta o nagdalang ulan ang kalangitan tungod sa pag-abot sa Diyos sa Sinai. Tungod sa pag-anhi sa Diyos sa Israel. Ibuko mo ang daghang ulan, O Diyos. Lilikon mo ang imong yutang panulundod. Kung dito sa imong katauhan, nagtungkol ka sa ilang kulinanan, tungod sa imong kaayo, isangkapan mo ang
nagsugo ang Ginoo ug gipabalita kini sa daghang mga babayi. Ang mga hari ug ang ilang kasundalohan ngalan nga mga babayi nga dili nga diha sa balay nagpahibahin sa mga inagaw. Mga larawan sa lampati ug gitabunan ug lauta ug ang mga pako niini gilak sama sa mahalon nga bulawan. Apan ganong pipila kaninyo nagpabilin man lamang sa puril sa kadiro nga adlaw sa gubat. Sa dihang ipagtibulaan sa labing kamahanang Diyos ang mga hari ngadto sa utod sa salmon. Nagpaulan siya yelo dito. Pagkagamhanan gayod sa kabukiran sa basan. Pagkadaghan gayod sa imong bukod. Garbusok kabukiran nganong ikasinahan man ang bukid nga gipilit sa Dios nga iyang tuhan. Ang Ginoo nagpuyo dito hangtod sa kahangturan. Uban sa libingon niya kamuhanang karwahe. Ang Ginoo miadto sa dapit nga balaan gikan sa Sinai. Nitumas siya sa kabukiran. Uban sa daghan niyang ginakpan ug nadawat niya ang gasa bisan gani ikan sa katawhan nga masulikod. Ang Ginoo nga Dios pupuyo dito. Dalaygon ang Ginoo nga adlaw-adlaw nagpas-an sa atong palasmunon. Kung maluwas ka nato, ang atong Dios mao ang Dios na maluwas ka nato. Siya ang Dios nga atong Ginoo na maluluwas ka nato gikan sa kamatayon. Dugokon sa Dios ang ulo sa iyang kaaway. Ang ulo ni ato nagpadayon sa pagpakasala. Niingon ang Ginoo, dadpon ko pagbalik ang imong mga kaaway gikan sa kasal. Pamalikon ko sila gikan sa kailanman sa iya. Aron ang inyong mga tiil magtubog sa lubog sa inyong kaaway ug ang inyong mga iro magtila ang ini sa putong sa ilang gusto. Nakita sa tanan o Diyos ang imong pasunding sa kadaugan. Kung pasundayag sa Diyos ng akong hari palimon sa inyong balaang puluhanan. Aniya sa tubangan, ang mga mag-aawit, ang mga musikero ang naa sa likod, kung ang tugtungan nila ang naa sa mga dalaga o tugtog sa mga tambor. Dayga ninyo ang Diyos diha sa tigong kung sa iyang katawhan. Dayga ninyo ang Ginoo sa tanang kaliwat ni Jacob. Naguna si Benjamin ang labing gamay banay. Unya nagsunod ang mga pangulo sa banay ni Juda uban sa iyang puno. Kung sunod sa mga pangulo ang banay ni Zabalon o ni Neftali. Ipakita sa gahong nimo Dios. Alam ang gahong na imong gigamit alam alam. Ikan sa imong templo sa Jerusalem dili ang hari nagdala sa ilang gasa kanimo. Bandunga o Dios kanang ihalas nga mananap diha sa mga bukag. Bandunga kanang panon sa mga turong baka uban sa mga natin. Hangtod nga muyugbog sila kanimo ug muhalad sa ilang salapi. Pati mula aga kanto mga tao nga gusto kaayo ka pagpakigubat sa mga imbaharador o abot gikan sa Ehipto ug ang mga taga-Ethiopia umayaw sa ilang mga kamot ngadto sa Dios diha sa pagampo. Panag-awit kamo sa Dios, mga ningharian sa kalibutan, pag-awit o pagdaig ngadto sa Ginoo. Kaniya nga nagsakay diha sa kalangitan, ang karaan nga kalangitan, pamatia ang iyang makusog na sikip. Isangyaw ang gahom sa Dios, ug ang iyang panghalangdon anaa sa tigbuok Israel. Ug ang iyang gahom ania sa kalangitan. Pagkahimulumang gayud ang Dios sa Israel sa iyang puloy-anan. Naghatag siya kusog ug gahom sa iyang katawhan. Dayga ang Dios atong hapakan. Hallelujah.
Hallelujah. Alam ko taas tayo ang scripture na yun, pero guys, grabe. Yung mga na-highlight na verse na, come on, we gotta celebrate in the congregation. Amen. In the sanctuary, sing praise to the Lord. Now it's time na kung ano yung nabasa natin, kailangan natin practicean. Amen? So we're gonna sing. If you guys want to greet each other during the first song, say hello, introduce yourself, give a hug, give a light slap. Please do. Let's worship the Lord.
katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. When the sun sets free, there's freedom. When the sun sets free, when the sun sets free, come on, there's freedom. Oh, when the sun sets free, when the sun sets free, there's freedom. Oh, when the sun sets free, when the sun sets free, there's freedom. Right now, 'cause I am free. Lord of love, Lord of Cause I am free to live for you. Cause I am free to live for you. Cause I am free. Cause I am free. Come on, through the blind will see. Through you the blind will see. Through you the mute will sing. Through you the dead will rise. Through you our hearts will praise. Through you the darkness flees. Through you my heart screams, I am free. Okay, come on. Now this one, we go 1, 2, 1, 2, 3. When the sun sets free, when the sun sets free, it's free indeed. Jesus. Ayaw ko dito. Malaya kami Lord dahil sa ginawa mo sa Diyos. Hallelujah, Jesus.
Lord, all I am is yours. My whole life I place in your hands. God of mercy, humble I bow down in your presence at your throne. And I call, you answer. And you came to my rescue, and I wanna be where you are. And I call, you answer. And you came to my rescue, and I wanna be where you are. Falling on my knees in worship, giving all I am to sing your praise. Lord, all I am is yours. Lord, I give my whole life, and my whole life I place in your hands. God of mercy, humble I bow down in your presence at your And you came to my rescue, and I wanna be where you You be lifted high in my world. You be lifted high in my life.
You be lifted high. Oh, we can sing that one more time in my life. In my life, you be lifted high in our world. You be lifted high in my love, oh God. You be lifted high. I think we can sing that just one more time. Oh Lord, in our life, oh Jesus, in my life, you be lifted high in my world, Jesus. You be lifted high in my love, oh God. You be lifted high. You be lifted high. Oh, you be lifted high. Oh, you be lifted high. Oh, higher and higher. You be lifted high. And all the saints and angels bow before your throne. And all the elders cast the crown before the Lamb of God and sing. Sing that one time, all the saints. And all the saints and angels bow before your throne. All the elders. And all the elders cast the crown before the Lamb. Come on. Oh God, is He worthy? Is He worthy of your
kanimo ang tanan, kanimo ang himaya. Alam kanimo ang tanan, kanimo ang tanan, kanimo ang himaya. Jesus, you are so faithful, Lord God. We got one more song I want to sing to you, Lord God. This has been an anthem of Touch of Grace this year since our Thanksgiving. And God, we just want to sing how good you are and how good you've been and how good a friend that you will be forever. Just please open your ears, Lord God, and accept our praise this morning, Lord Jesus, as we sing this song to you, Lord God. I call you faithful, for the promises you kept, will never lead you back. Lord, I'm so grateful. You are with me every step. I never will forget. When I think of how you touched me, and how your hands will never let me go. You never let me go. For you have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. I call you Savior, for the blood you washed me free, for the wrongs that you redeemed. I know you're able. My eyes don't have to see, no reason to believe. Oh, when I think of how you blessed me, how your hand has never let me go. You never let me go. You have been so good to me. And God, I can't believe how you love me. What a friend you have been.
hindi ako magsasawa at magpuro sa ginawa ng soul. Baka yung iba, tinatingnan na yung mga relas na, ay, yung oras na, hindi pa kami nag-lunch. Guys, kung mabalikan natin yung sinabi ni Jesus kay Satan doon sa ilang, yung sinabi ni Satan, nakita mo yung bato na yan, gawin mo yung tinapay, ano yung giingon ni Jesus kay Satan? Man shall not live on but the very word of God. Amen? So, I think makaka-self-control naman tayo ng gamay na kahit hindi tayo kumain ng eksaktong alas 12, magiging okay lang tayo. Amen po ba? Kaya naman. Yung iba baka magbabato na sa akin ng kung ano-ano. Amen. Ito ay ayaw ko naman sayang yung opportunity ito. Mag-rejoice tayo dito, mag-celebrate sa kaayuan ng Ginoo. Grabe, we could spend hours talking about kung ano yung ginawa ni Lord dito. This is crazy. And kung wala kayo, wala naman silbi kong building ko. Pero tulad po ng pinag-usapan natin, bago pa tayo nag-start dito, kung ma-remember lang natin, na kung tayo ay mas malaking place, ano yung giingon namin ni Pastor Edwin about sa responsibility ng mga family natin dito. Ano yung responsibility natin tanan? Kailangan punuin. Di po pwede na mag-attend lang tayo. Amen pa ba? Kailangan magdala tayo. Magdala tayo ng mga kaluluwa sa Ginoo. Magdala tayo ng mga kalag. Ipakita natin kung ano yung ebidensya ni Kristo sa mga kinabuhi natin. Hallelujah. So, bago ako magwali mga Ikson, gusto ko lang sana mabigyan ng minuto-minuto lang kay Pastor Rob at kay Pastor Jude na mag-share lang ng gamay about sa ginagawa ni Lord sa Catanduanes. So kung okay lang sa inyo, makinig tayo saglit sa mga pamilya natin, kapamilya natin sa Ginoo at syempre kapamilya natin sa ministry, kay Dad Rob at kay Pastor Jude. Real fast, say hello and just tell us. Ikaw mag-translate niya. Parang maayo ba? Pero dapat straight dito para din sa buong mga. Praise God, He is so good. Dahil kapatid po kami, kung galit sa akin yung microphone, galit din kay Kuya. Because we don't have electricity usually in Catanduanes, we're not real familiar on how to use all the electronics. Danas po kami walang kuryente sa Catanduanes, kaya hindi po kami sanay gumamit ng mga electronics. We have more power out than lights on. Mas madalas po yung walang kuryente kaysa meron. We are the typhoon alley of the country. Sapagkat Catanduanes nga po, ay pasensya na po, Tagalog po talaga ako. At kung Bicol, medyo hindi rin sanay. Yun. So, ang isla po ng Catanduanes ay sentro po ng Baguio. Baguioin po talaga. And the island is still recovering from the typhoon that went through in mid-November. Nung dumaan pong bagyo, itong kalahatian po ng buwan ng Nobyembre, nag-recover pa lang ng Catanduanes hanggang ngayon. So may isang buwan pa lang po nakalipas. As Uriah said, we're going to celebrate 30 years in the Philippines in January. Kagaya po ni sinabi ni Pastor Uriah, kami po ay magdiriwang ng ika-30 taon ng ministry sa Pilipinas, sa Catanduanes at dito. We plan to have a big 30-year celebration. Ang plano po talaga sana namin ay magdaos ng malaking selebrasyon. And then the typhoon changed our plan. Pero po, binago ng bagyo yung aming plano. And so we took all the funding that we were going to spend on a celebration. Kaya po yung pera, yung budget po na dapat gagamitin sa celebration na yun, ginamit po namin. And we gave food bags to nearly 100 families. Nagbigay po kami ng mga pagkain sa
halos 100 po mga pamilya. That's how we celebrate. Yun, Amen. yun na lang po ang ginawa namin pag-celebrate. Yan. Touch lives for Jesus. Ito po yung maabot ang buhay ng ibang tao para kay Jesus. Do something that's going to leave a permanent footprint in their lives. Makagawa po ng bagay sa kanilang buhay na mag-iiwan ng mensahe sa madaling salita sa buhay nila. And someone that I ministered to for many years ago in the United States, Isa po sa matagal ko nang pinag-ministeryuhan sa United States. and he's a part of a group of pastors that are praying for pastors and missionaries through the 20 days of Christmas. Isa po siya sa mga kalipunan ng mga pastor na nagpa-pray para sa iba doon sa Amerika. And I was surprised when he informed me that we were number 3 on the prayer list for their group of pastors in Georgia. Nagulat ako kasi pangatlo kami doon sa listahan nila ng mga pastor na ipinapanalangin nila doon sa lugar ng Georgia. And as he At prayed for us, habang ipinapanalangin niya kami, why were we on the list? nagtanong ako sa kanya kung bakit nasa listahan kami. He said it's because At sinabi niya, dahil you need to be reminded kailangan mong mapaalalahanan how far your life has reached into other parts of the world. kung gaano kalayo na yung buhay mo ay umaabot sa iba't ibang sulok o sa malayong sulok ng mundong ito. You have shepherded and ministered and pastored people in other countries and you don't even know where they have all gone to. Nakapag-ministeryo ka, nakatulong ka sa ibang mga tao, sa iba't ibang lugar, at di mo alam kung saan na sila mga napunta. And that's the purpose of our life. At ito ang layunin ng ating mga buhay. We're to bring people into the kingdom of God Mailapit natin ang mga tao sa kaharian ng Diyos through the love of Jesus sa Christ pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo. that first brought us into that. Na ito yung nagdala sa atin sa lugar na ito, ang pag-ibig ni Kristo. Okay? Having churches is wonderful, Napakabuti po na magkaroon ng mga simbahan na ganito. but if they're churches that are full of people sitting all the time, Ngunit kung ang simbahan po ay puno lang ng mga taong nakaupo lang dyan, you're not fulfilling the call of the church. hindi po natin nagagawa ang gampanin ng simbahan. This is your resting place for a short time. Sa maikling panahon po, pahingahan po natin ito. But Pahingahan lang siya. beyond that, we're to be the hands and Ngunit, feet, ngunit higit pa po dito, dapat tayo ay mga kamay at mga paa. the army of the Lord, Mga mandirigma ng Panginoon. shouting the praises of God, Ipinagsisigawan ng kapurihan ng Diyos. singing unto the Lord, Umaawit sa Panginoon changing lives. at tumutulong upang mabago ang buhay ng ibang tao. You do not know Sapagkat hindi mo alam what you say to someone. na kung ano yung masasabi mo, ay hindi mo alam na yung masasabi mo sa isang It tao might change their life ay maaaring makapagbabago ng kanyang buhay. and go to other places in the world. At siya yung maaaring mapunta sa ibang mga lugar o gamitin sa ibang mga lugar. Long ago, after my first year in the mission field, Matagal na, nung unang taon ko sa pagmimisyon, the church mission board asked me, "Do you think you're a good missionary?" may nagtanong sa akin, sabi niya, sa palagay mo ba magaling kang misyonaryo? And I said, "Well, I think I am." Sa palagay ko, oo. Well, how many people have you saved? Tinanong ako, ilang tao na ang nailigtas mo? And I said, At sinabi ko, "I've saved no one." wala. Because Wala akong nailigtas. only Jesus saves. Kasi si Jesus lang ang nagliligtas. Okay? Only Jesus saves. Si Jesus lang ang nagliligtas. Wala sa ating tagapagligtas. How do you know if you're a good missionary? Tapos tinanong ako muli, paano mo malalaman o masasabing ikaw ay mabuti o magaling na misyonaryo? And I said to him, At sinabi ko sa kanya, "If I heard the call of God in my life, kung narinig ko yung pagtawag ng Panginoon o katawagan ng Panginoon sa aking buhay, and I obeyed it no matter what it cost, at sumunod ako, ano man ang mangyari, ano man ang kaharapin, ano man ang pagdaanan, and I went to faraway lands, ako ay pumunta sa mga malalayong lugar and only led one person
person to Jesus. At isa lang ang naakay ko kay Kristo. Only one. Isa lang. But that one went Ngunit- on to lead tens, hundreds, or thousands to the Lord. Ngunit yung isa na iyon, naakay niya, nailapit ng ibang tao kay Kristo, 10, at marami pang iba. Was I a good missionary? Ako ba ay naging mabuti o magaling na misyonaryo? Yes. Opo, kahit isa lang. Because I heard and obeyed. Sapagkat narinig ko at sumunod ako. That's the key, people. Ito po ang susi. To know, Ang hindi mo kayang gawin sa marami, gawin mo sa isa. to know His voice Yung marinig mo ang kanyang tinig and to obey it. at sundin iyon. You'll speak now. Hindi na. Ako, ano po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Sabi nga, 30 years na nung nakalipas, nang kami po ay, I'm thanking the Lord now for 30 years. ayun, may nagtitranslate. Nang magkakilala po kami sa Kainta, Rizal. I met them in Cairo, Rizal. Yun po, to make the story short, Pakitay lang ang kwento. Niyaya po nila ako sa Katanduanes nung gusto ko rin sumama sa mission. 1 year lang po ang usapan. They asked me to go with them to Canduanes after they met me, and our contract was only 1 year. And 30 years na po ang lumibas. And yun po, ang isang year na yan, nagkaroon din po ang kwento namin. Ang bilang pamilya ng Bandon Boss, 1 year lang yung tumusak pa namin ang pamilya na pumunta ng Pilipinas. At 30 years later, hindi pa natapos yung 1 year. Iba po ang plano ng Diyos sa plano natin. God has a plan that we have. Once po na isuko natin yung ating buhay at hayaan natin siya yung masunod sa ating buhay. Once we surrender our lives to Christ, He will take over. He will have His way in our lives. I like this. I like what's happening right here. Ngayon lang po ito nangyari sa akin. So yun po talaga kapag pag sinabi mo sa Panginoon na yes Lord, yes Lord, yes Lord. Ipapakilala niya sa iyo ang napakaraming tao. Mararanasan mo yung mga karanasan na kung nasa isang lugar ka na, kung masyado kang relax, yung complacent na sinasabi. Kapag doon ka lang sa box mo at kung komportable ka na doon, hindi ka magagamit ng Diyos. Hindi ka niya dadalhin sa yung hindi ka sure, hindi ka sigurado, parang ayaw mo, mahirap para sa iyong sarili. Pero tama pala yun, nasa tamang lugar ka pala kapag gano'n yung pakiramdam. As long as na yung puso mo ay para sa Panginoon at nagpapasako, tapos sasabihin mo sa Kanya, Lord, what you say and your will, I say also my will and what I'm going to say also sa ibang tao at sa ibang lugar. So yun po, hindi ko na mapahaba. Salamat sa Panginoon. So in short, he said, if you say yes to the Lord, you don't know where God's going to take you. You don't know what God's going to do with you. You don't know where you're going to end up. You don't know who you're going to talk to. You don't know what you're going to do. But as long as you say yes to the Lord, His will become. Oh, your will become His will, and you'll do whatever He wants you to do. So hallelujah! Thank you. Hello. Thank you, Dad Rob. Thank you, June. Makikita niyo talaga sila ay magtatay kasi pareho po ang sapatos nila. Hindi po ako kaapil sa pamilya. Joke lang po. Hallelujah. Well, guys, praise the Lord. This is an amazing day. Celebration of yung building na to. Pero I just want, as we go into the new year, grabe, we're celebrating sa mga tao. If you know me, hindi naman ako mahilig mag-celebrate na ng New Year. Asan yung translator nila? Laba? Usually we have different translators throughout the So last week was actually really crazy because we had
Aubrey on one side translating for Benjamin, and then you had Rachel on the other side translating for the Benezets. I was like, what kind of church are we running here? Is it English and the Tagalog and the Bisaya and the you want to say something? So, so I will try to use a little bit of English, no promise. But anyway, I don't really like New Year's because I feel like it's a cop-out for more excuses. So, kung yung mga church, syempre naman, kilala naman ako, hindi naman ako mahilig sa New Year's. Ang mahilig ko is everyday para sa Ginoo. Amen? Yun yung number one. Pero, syempre naman, I want to be cordial to the people that like New Year's, and I want to give a short message about New Year's. Pero not focusing on the New Year, kundi focusing on the covenant that we made with Christ. Now, pinag-usapan natin to over the years ago. Paikliin ko lang na yun kasi I think na maganda pa rin yung message to para sa atin tanan. So it'll be short because we've already taken some time. We should be able to get out here about 5 p.m. Just kidding. So, guys, what today is remembering your vow. Remembering your vow, your promise to God. Remembering your vow. Now, as we come to a new place, okay, leaving the old behind. Actually, kukunin naman natin yan, dadalhin naman natin dito. We're leaving that place, coming to a new place. Hindi naman ibig sabihin ng new beginning. Hindi naman ibig sabihin ng new place na bago tanan. Kundi, ito yung nasulat ko dito eh. So, you might leave a place or a time, sabihin natin kung New Year, o birthday, o anniversary, and going to a new year, the promise still remains the same. So, remembering your vow, ito yung gusto kong i-share sa inyo about remembering your vow. Ito yung mga ideas na gusto kong ibigay sa inyo about remembering things. So, para sa mga tao na may mga friendships, para sa mga tao na may mga boyfriends, girlfriends, husbands, para sa mga tao na nagkaroon na ng panibagong motor, o panibagong bahay, or panibagong simbahan, makinig lang po tayo ng mabuti kasi ito ay magagamit natin sa buhay natin. Every time someone gets something new, ano po yung nangyayari sa bagay na yan? If it's a friend, if it's a girlfriend, boyfriend, husband, wife, if it's a new motorcycle, if it's a new house, if it's a new church, how do people treat it? Ano yung importance ng something na yan? Sino ba dito ay nakabili ng bagong motor before? Uy, alam mo, ang dami na nakabili ng motor. O sino ba dito nakapalit na ng bagong cellphone for the first time? And how did it feel? Yung binuksan mo yung cellphone niya, tapos naghingi siya ng information mo, personal, o laptop. Yung first time nakapalit ka ng laptop, you have to put all your own information. When you buy your car, it's in your name. Yung feeling na yan, like, wow. Diba? Nakaka-agree ba tayo? Tapos sa motor, oh grabe, every week, oh, washing po, baby. Washing yung motor. Yung toothbrush pa rin yung gamit sa pag-clean sa mga wheels. Pinawawa시nan. Pag may bagong bahay na ko, linis. Araw-araw linis. Diba? Pag may bagong friendship, nako, bagong best friends. Every day, texting. Be, kain tayo. Be, ligo lang ako ah. There's this feeling of something new. Diba? Agree tayo? Pero ano nangyari pag tumagal na? Tapos pinunit na ng earring yung seat cover. O nagaskas. O nakaslide sa motor dahil may ibro. Something happens na yung konting care ay medyo nawawala. Maka-agree ba? Naka-experience ba tayo ng ganito? Yung cellphone, ako, 1 year, still good, di pa nahulog. Pero after mahulog na ng one time, kahit ilang beses na mahulog, okay lang pala. Nagigits natin, di ba? When it's new, parang wow! Well guys, ito yung gusto ko i-remind sa inyo na yun. Remembering the vow, remembering the covenant.
Ano kaya, kanino kaya kailangan natin yung remember yung vow natin? Kay Lord. Na ito yung mga, konti lang po ito na yung umaga. God has never forgotten His promise. God has never broken His covenant sa inyo, sa atin. Never once na tinulukuran ni Lord yung goodness niya sa atin. Now tayo naman, lumalayo kay Lord. Pero ang Diyos, never once na nag-fail sa promises niya. Kung gusto niyo sumunod, magbasa lang po tayo ng isang verse dito sa Psalm 105. At sabi po dito sa Psalm 105, ang ganda po yung buong chapter nito. Kung may time kayo, magbasa kayo. Pero itong verse lang to, sa verse 8, sabi na dito, I'll just read it in just a couple verses in 7. It says, He is the Lord our God. His judgments are in all the earth. But verse 8, hindi siya makakalimot sa kanyang pangako kailanman. Ang kanyang pangako para sa maraming saring lahi, ang pangako niya kay Abraham, ganoon din kay Isaac. At kung babasahin mo po yung buong chapter, pinakita doon yung kaayuan ng Ginoo from generation to generation to generation. It says that His promises will last for thousands and thousands of generations. His covenant with you will go until eternity. It also says sa mga bilang, hindi na natin siguro babasahin ang tanan, pero sa Numbers 23:19, it says that God always fulfills His promise. Kung pinag-promise ang Ginoo, nakikilos siya, sinasabi ko sa mga kaigsunan, He will move. Pag sinabi ni Lord, ililigtas kayo, base sa nakasulat sa Jeremiah 29:13, sabi na kung sino maghahanap sa Diyos at maghanap na ng buong puso, mahahanap mo siya at ililigtas ka niya. Ito yung mga promises ni God throughout the whole Old Testament. Last week and the week before, ang pinag-usapan natin about sa ebidensya ng Panginoon from Genesis all the way sa Revelations. Tapos ang pinag-usapan natin last week is about the evidence that God did faithful things and now He's faithful in you, so you need to be the evidence to the people around. I can't get over what we talked about a couple weeks ago, yung pinag-usapan natin 2 weeks ago sa church, na ikaw mismong ebidensya ni Kristo dito sa mundo. Sana tumakot yan sa mga natin, kasing-kasing natin. Mga ikson, yung mga normal na touch of gracers. Sana ito ay hindi madali mawala. Kasi kung walang ebidensya, sino maniniwala na may Diyos? Even though may pulong sa Ginoo is maayo at perfect, complete, pag hindi nila mabasa yung pulong sa Ginoo, paano nila malalaman na kung sino ang Ginoo? Kaya nasabi, malalaman daw nila na ikaw ay tagasunod ni Kristo kung paano ka umiibig sa tao. They will know we are Christians by the way we love. The evidence of Christ in you. Now, about sa covenant, mga ison. Sabi sa Numbers 23, God always. Ano yung definition ng always? Palagi. Hindi sinabi Tagalog. Always fulfills His promises. Guys, we talked about 2 weeks ago before Christmas. There's over like 750 prophecies in the Old Testament. Jesus alone fulfilled 300 plus prophecies. This is evidence that God fulfills His promises. And so, ito yung gusto kong pag-usapan saglit lang. Itong building na to. So, sa mga wala pang alam, yung nag-down payment po kami sa lupa nito. When we put the down payment on this property, it was December 8, 2021. December 8. O, sino ang magaling na memory? Ano nangyari sa December 17, 2021? 16. Ano nangyari yung December 16? Sinabi ng mga years. Odette. So, in a down payment po tayo dito, there was a building from the van all the way to here. May building na, may atok na. Taas tayo. Dating piggery. At nag-down tayo ng 1 million. 10 days before nag-down tayo ng 1 million, magkano yung pera natin? Do you guys remember? You gotta remember the covenant, the promise.
We prayer walked. Pinasukan natin to, iniputan natin to, pinag-pray natin to. Tapos nagpa-down tayo, wala pa tayong kwarta. At sa loob na ng 10 days, biglang meron tayong 1 million at nag-down tayo. December 8. And then December 16, asan na punta yung atop? We had a storm, and it took the building that we just bought. I remember standing right there and going, Lord, ano ba yung ginawa namin? Tama po ba? Na binili namin to. You can ask Pastor Edwin, ako ay nagkamot ulo. And I remember, magkasama kami ni Pastor Edwin. At sinabi ko, Pastor Edwin, gawin na natin. Ipahatag na lang natin yung mga ibang yero, yung kahoy, kung ano magamit ng ibang tao, ipamigay na lang natin kasi si God mag-provide. At paglabas pa ng words sa bibig ko, kahit ako As in, lumas lang talaga eh. God will provide. It was just a statement of faith. Fast forward to mga iso. We paid for the property. Well, so now I'm remembering, how much was the property? 6.2. Okay, sino dito sa church na may ganung kapera? Where did the money come from? Because I can't. And then fast forward. Mayroon tayong plan sa building at biglang dumoble ang gasto. So from 1.5 naging halos 3 million. At sabi natin, paano natin magagawa to? Naging faithful tayo sa prayer. Naalala ba natin, faith like potatoes? You can't expect a miracle if you don't expect the impossible. Pastor Aaron and I were faithful and praying. Sige, magawa na tayo ng balik na building. Nag-order na kami ng materials. Papunta na si Papa Spade. And then ang nangyari is, one Sunday after church, may tumawag. Sabi, kami bahala sa kailangan ninyo ng ganito. Tapos, wala pang 7 days later, may tumawag na naman. At tapos may nagbigay pa ng hindi na nagsabi. Walang pangalan. Yung eksaktong amount, kung maalala, this is not a break, this is breaking the Lord, boasting in Christ. But we needed an exact amount. And God literally, to the dollar, gave the exact amount. You can't tell me that God's not watching over His children. You can't tell me that He's not faithful to His covenant, His promise. And here we are, ito yung unang service natin dito. With all of you guys. Now, we're missing a lot. But God has you here for a purpose today to celebrate this moment. It's not about touch of grace. It's about celebrating Christ in this place. Lighthouse to Mount Zion. Lighthouse to Kiwanon. Lighthouse sa mga ibang barangay dito. It's about the covenant though. God was faithful sa covenant niya sa atin. He's faithful in this building. And here we are, papasok na tayo ng new year, new church building. But I want to remind you guys, it's still the same promise. The same promise that God said, I will take care of you. What's Isaiah 41:10? Don't be afraid. I am the Lord your God. I will uphold you. I will protect you. It's one of our... Oh, there we go. Thank you to sponsors of TV. We might have a new building. We might be going into a new year, but the promise of God remains the same. And we need to stick to our vow to the Lord, no going back. 2 years ago, pinag-usapan natin ito mga ikson. Na kung sino man dito na nag-confess kay Lord, na Lord, kailangan ko ng manluluwas. Lord, kailangan ko ng Savior. If you confess that and you accepted Christ, guys, you made a covenant before the Lord. You made a promise. There should be no going back. There should be no wanting to go back. I got a couple verses we want to read real fast. Ito ay short lang mga ison.
Ayoko naman ipahabain pa yung mensahe, pero it's very important about itong covenant na to. Kung meron lang babasahin lang dito sa Deuteronomy 23, verse 21 hanggang 23, sabi na dito, kung gagawa kayo ng panata sa Panginoon ng iyong Diyos, huwag ninyong papatagalin ang pagpatupad nito dahil sisingilin kayo ng Panginoon ng iyong Diyos at makakasala kayo sa hindi pagtupad nito. Hindi ito kasalanan kung hindi kayo gumawa ng panata sa Panginoon. Pero anumang ibinata ninyo sa Panginoon ng iyong Diyos ay dapat ninyong tuparin. You make a vow to the Lord your God. Do not be slow to pay it. For the Lord your God will certainly demand it of you, and you will be guilty of sin. But if you refrain from making a vow, you won't be guilty. But whatever your lips utter, you must be sure to do, because you made your vow freely to the Lord your God with your own mouth. With your own mouth. Now, the vow that I want to talk about, ito yung pinakagusto kong i-share sa Katusa, is the vow that you said, I've decided to follow Jesus. The vow you said, no turning back. The vow you said, the cross before me, the world behind me. The vow na sinabi mo na hindi ko mababalikan yung dati kong pinabuhi. Mga ison, this morning, I want to give everybody an opportunity na kung meron kayong vow kay Lord at medyo naging silent yung vow, medyo na hindi mo natutupad yung vow kay Lord, bago pa man pumasok na ng panibagong taon, bago pa man pumasok na ng bagong church, bago pa man pumasok na ng panibagong araw o oras, alamin natin na kung ano yung kailangan natin gawin. If you made a vow, it says be quick to pay it back to the Lord. A vow is thicker than a promise. A vow is thicker than your word. Just say, oh yes, I'll see you tomorrow, and you won't see him. A vow is a covenant before you and God, just like marriage. It says that man made, let nobody, or that God made, let no man separate. Your vow before the Lord, your covenant before God is something that's so permanent. Why would you want to break it? Bakit natin gusto i-break yung vow, yung covenant natin kay Lord? Lord, I'm going to serve you forever. But then, just hours later, o yung sunod na araw, yung bibig mo ay talagang tat. Lord, hindi na ako magaganyan. Tapos yung sunod na araw, balik ka naman doon. Dapat yung vow ninyo may kasamang bigat, mga igsoon. Dapat yung vow ninyo may kasamang conviction. Na kung sinabi mo, Lord, susunduin kita. Lord, mamahalin kita. Love the Lord with all your heart, soul, and mind, and your strength. Kung magiging kompleto natin yung vow natin kay Lord, kung may kompleto natin yung vow natin kay Lord, mga igsoon, sinasabi ko sa inyo, yung mga ganitong miracles, magiging normal lang po sa mga kinabuhi ninyo. Hindi naman sa name it, claim it, hindi po ganyan ang share ko. Kundi ang sinasabi ko is the more magiging faithful kayo sa Ginoo. Grabe. It says that miracles, signs, and wonders will follow those who, what? Believe. Those who believe. If we believe, we have to fulfill this vow. This covenant that you made, yung kay Lord ba? Na God, sinabi ko na susunduin kita. God, sinabi ko na mamahalin kita. Sabi sa ano ba? Sa Mateo 5:33 tsaka James 5:12, sabi daw, let your yes be yes, and let your no be no. So kung today, mga igsoon, you've been maybe kaliwa kanan sa iyong relationship sa Ginoo, medyo ang church is second option, ang pag-pray, second option, ang pagbasa ng pulong sa Ginoo, second option. Mga igsoon, gusto ko pa i-remind sa inyo, ang dami pong verses sa Bible about sa keeping your vow to the Lord.
And they're serious. It says if you promised the Lord, make sure you fulfill your promise. It's important. Now, for I'm giving a personal vow thought, and now I'm giving a church vow thought. Sa mga Touch of Gracers, naging faithful tayo for 6 years doon sa Pinayagan Norte. May mga hills and valleys. Sinasabi ko sa inyo na yun, umakyat tayo ng hill, pero hindi pa tapos yung labanan. Now we have to be faithful in our vow that we did sa Pinayagan Norte. We said, Lord, mag-follow kami sa iyo. Now we have to fulfill it up here. So as a corporate church, reminding yung mga Touch of Gracers na ito na yung oras na sa paglipat na natin dito. Walang magka-cruise lang tayo, kundi tuloy-tuloy ang labanan. Tuloy-tuloy yung pag-share. Tuloy-tuloy pa yung conviction ninyo. Tuloy-tuloy yung covenant niyo sa Ginoo na hindi ka hihinto. Kung kayo mismo ang walking evidence ni Kristo dito sa mundo, mga igsoon, kailangan everyday po, live out your vow. Kailangan ipakita ang iyong vow. One last verse here, mga igsoon. I thought it was a good verse dito sa Ecclesiastes. Mga aral. Chapter 5. I'm going to read verse 1 through 7. And perfect. The title of this chapter says, Fulfill your vow to God. Guard your steps when you go to the house of God. Go near to listen rather than to offer the sacrifice of fools, who do not know what they have done wrong. Sabi lang, mag-ingat tayo sa kilos mo. Kung pupunta kayo sa templo ng Panginoon, mas mabuti pupunta kayo doon handang sumunod sa Panginoon kaysa sa maghandog na gaya ng paghahandog ng isang mamang na hindi alam kung ano ang mabuti at masama. Huwag kang pabigla-bigla sa pagsasalita. Mag-isip ka muna ng mabuti bago ka mangako sa Diyos. Tandaan mo, ang Diyos ay nasa langit at ikaw ay narito sa lupa. Kaya mag-ingat ka sa pagsasalita. Kung paano madaling managinip kapag maraming alalahin, madali rin makakapagsalita ng kamangmangan kung padalos-dalos ka sa iyong pagsasalita. Kapag nangako ka sa Diyos, tuparin mo agad ito. Tuparin mo ang ipinangako mo sa Kanya dahil hindi siya natutuwa. Makinig po, paminaw. Hindi siya natutuwa sa mga hangal na hindi tinutupad sa mga pangako. Mas mabuti pang huwag ka na lang mangako kaysa sa mangako ka at hindi mo naman tutuparin. Huwag kang magkasala sa iyong pagsasalita at huwag mong sabihin sa pare na nasa templo na hindi mo sinadya ang iyong pangako sa Diyos. Dahil magagalit ang Diyos kung gagawin mo ito at sisirain niya ang lahat ng pinaghirapan mo. Ang sobrang pananaginip at pagsasalita ay walang kabuluhan. Sa halip, matakot ka sa Diyos. The promise is real. The promise is important. The vow you made to God is important. It says, guard your steps. When you go to church, guard your steps, guard your heart, guard your mind. Guys, alam din natin ang kaaway ay lumilibot lang sa buong mundo at gustong sirain ka, gustong patayin ka, gustong agawin ang iyong kalipay. Hindi po nagta-time off ang kaaway. Palaging sinashare ni Bro Inan yan. Hindi nagta-take a time off si Satan. Palaging lumilibot. Palaging naghahanap ng paraan sa mga kinabuhi ninyo na tirahin kayo. So sabi na ito, guard your heart, guard your steps. Make sure that you live up to the covenant that you made to God. So sa pag-abot na ng panibagong taon, mga igsoon, ito lang yung gusto kong ipa-challenge sa inyo. Remember your vow and fulfill it. Remember your vow and fulfill it. If you need to renew that vow, please, huwag mo sayangin yung oras. Huwag mo sayangin yung buhay mo.
Kung ikaw ay pangako sa Ginoo, pero ang evidence ng buhay mo ay hindi tumatapat sa pangako mo sa Ginoo, mga Ikson, please. We're going to take a moment in a second and just reflect. As this year ends, reflect on your vow. Kung kailangan i-renew, kung kailangan sabihin kay Lord, Lord, ako naman talaga hindi pinatupad ko ang aking pangako sa iyo. Pasensyahan mo ako. Forgive me and renew me. It says God is swift to save. Kanta kanina, you came to my rescue. I called, you came to my rescue. Tapos yung last na reminder sa inyo. Last week we talked about it. Yung isang week we talked about it. We need to be and we are the evidence of Christ in this world. Kung binago ka ng Panginoon, at tinanggap mo siya, mga Ikson, kayo mismo ang ebidensya ni Kristo dito sa mundo nito. Mas maniniwala ba ang mga tao patungkol kay Kristo dahil sa kinabuhi mo? Or mas lalayo sila kay Kristo dahil sa nakikita nila sa buhay mo? It's important. I promise that we make. Amen? It's important that we remember it. So hallelujah. I'm going to pray. Just a short, encouraging, remembering the vow. God is faithful to His promise to you. Ngayon, it's our time na dapat i-fulfill natin yung promise natin kay Lord. No turning back. No time to be quiet. Amen? No time to, ayaw pa na magsimba doon. Baka makita pa ng mga barkada doon. It's no time for that. It's time to live bold as a lion for Jesus. Amen? May nilista lang ako dito. Hindi ko nababasahin, pero Psalms 51, mga Ikson, pag may time kayo, magbasa kayo ng Psalms 51. Super encouraging. It says, create in me a clean heart. O God, create in me a clean heart. Renew my mind, renew my heart. Let your Holy Spirit guide me. Every day, may opportunity tayo. I-choose natin si Christ o i-choose natin himself. Mabuti ang Diyos, mga Ikson. I-remember natin yung covenant natin sa Ginoo. Amen? So, hallelujah. Yes, Lord God. God, just a simple reminder, Lord, but very, very heavy. God, if our lives, Lord, hindi nagpapakita ng evidence patungkol sa iyo, we need to rethink, we need to revamp, we need to renew. Kailangan namin baguhin, Lord, ang life namin kung hindi talaga ikaw yung nakikita. God, ipaalala mo sa amin, Panginoon, kung gano'n ka-importante itong covenant, itong promise na pinangako namin sa iyo, Lord, na dili naman to ay for fun, dili naman to pang Sunday lamang, kundi, Lord, ito ay lifetime goal, Lord, ito ay lifetime work, job, ito ay lifetime adventure, Lord, ito ay lifetime promise, ito ay lifetime, ikaw ang aming life, Lord. Like, gano'n ka-importante itong pangako. Paalala mo sa amin, Panginoon, na kung wala ka, wala kami. Paalala mo sa amin, Panginoon, na kung hindi mo ginawa yung ginawa mo, talagang wala kami kaligtasan. Ikaw ang rason sa tanan, Ginoo. Ikaw ang gitna. Ikaw yung palibot. Ikaw yung nagpaprotekta. Ikaw ang kaluwasan. Paalala mo lang sa amin, Panginoon, to stay faithful sa promise, sa pangako, sa vow namin, sa covenant namin sa iyo, Lord God. Ay, hindi kami aatras, hindi kami hihinto, hindi kami makapaz, kundi, Lord, tuloy-tuloy lang. The battle belongs to you. And we know na ikaw ay magiging faithful hanggang sa katapusan. Hallelujah, Jesus. Bago ba tayo tumuloy sa offer ng Ikson, kung may mga
kasama tayo dito na kailangan na ng prayer or gusto nila rededicate or renew yung covenant nila, just let's take a moment. If anybody just wants to speak to the Lord and say, Lord, I need to renew my covenant before you. If you want somebody to pray with you, nandito kami. Just take a second before we go to offering, just to give ourselves a reminder that this covenant is a serious deal. It's not to be played. God, I would ask, Lord, that all hearts would be opened up to your Spirit this morning. That you would be the one to convict. And to you, we would be the one to confess. And you would be the one that would save and redeem and renew. I ask, Lord God, that our minds would be full of you and not full of self. I ask that we would concentrate more on you and not on the ways of the world. It's fine to celebrate holidays, but Lord, you need to be the center of it all. Please speak to every heart, Lord. Heal every heart, Lord. Let us remain faithful to the vow that we take. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise you, Lord Jesus. Hallelujah. Amen, amen. And well, it's time to give to the Lord and practice the Lord's faithfulness, di ba? Sa faithfulness ni Lord sa atin, ipakita natin sa Kanya na kung ano yung joyful giving ang may balik natin sa Ginoo. Hallelujah. Hallelujah. Let's give to the Lord joyfully and celebrate His goodness. Hallelujah, Jesus. Sorrow.
All right, guys, I asked Pastor Edwin to give a couple words of hi and hello and thank you, and he's going to pray for the offering, and then we will close. Okay, may butas ka na? So, mag-just Arigato. Good morning. Okay, salamat po sa ginawa. So, wala naman po yung plano magsama. Binigyan ko ng notice yesterday pa. Pero, plano ni Lord. So, ano talaga ni Lord? Galing ko sa yung Katuanis, tapos dito kami sa buhol. Diba? So, ang plano ni Lord talaga, grabe, hindi mo maarok or hindi mo paano ba nangyari ito, Lord? Di ba? Dahil sa kabutihan ng Panginoong Diyos, talagang pinagtagpo kami ni Pastora nagkatuluyan kami. Alam niyo. So, ganoon talaga, napakabuti ang Panginoong Diyos. Ito nga, galing sa wala, pero ngayon, grabe, bless talaga tayo ng Panginoong Diyos kasi sabi ng Panginoon, kung faithful ka sa Panginoon, mas faithful si Lord na magbigay sa pangangailangan. So, grabe, amazing talaga si Lord, no? Para ba, dati kahit saan tayo magpilusip, matapaw, iwanon, punta na naman pinayagan, ngayon may sarili na tayo. So, grabe. Ang talaga amazing si Lord. No? Walang imposible sa Kanya. Amen? Aminin naman natin, tayo walang talaga. Amen? Pero mayaman si Lord. Amen? Kaya niya i-provide lahat. Basta anak lang tayo, faithful lang tayo sa Panginoon Jesus. Amen? Okay, diba? Okay, mag-pray tayo. Okay lang, Bisaya lang ako mag-pray. Hindi ko kaya mag-pray sa Tagalog. Straight. Hallelujah, God. Salamat kayo, Ginoo. Sa iyong pagkamaayo, Lord. You're awesome, God, Lord. Thank you kayo, Ginoo, sa mga kamot, Ginoo, na malipayon, naghahatag, Ginoong Diyos. Diri sa imong halaran, Ginoo, Lord. God, sa wala pa, Ginoo, wari sila, Lord. Ikaw nakita mo, Ginoo, ang nakatusan ng singkasing, Ginoo, Lord. And ingon kasi mong pulong, Ginoo, ikaw, Ginoo, magapanalangin sa mga singkasing na malipayon, Lord, na nagadala sila ng offering, ng tithes, Ginoo, diya sa imong tubangan, Amahan. Lord, ikaw na sayo, Ginoo, kung sa sila kalipay, Ginoo, na nag-auli diya kanimo, Lord. O God, sama sa imong mga promises of Ginoo na kung ang usa nimo ka anak malipayon nga nagahala, nagauli, nagabalik diya kanimo, Lord, imo siyang panalanginan, Ginoo, Lord. Thank you kayo, Lord God, na kini among gihala, gibalik diya kanimo, Ginoo. Dili kini sobra, Ginoo. Lord, kung dili mao kini among gigahay, Ginoo, sumala sa imong gisuko sa dato sa kanang. Lord, salamat kay Ginoo. Kay ikaw, Ginoo, magapanalangin sa tanang source of income na mga sa Lord God. Nasayo kay Ginoo sa mga panginahanglan, Father God. So Lord, imo ang tanang duhog himaya, Ginoo, kung nagdayan mo sa Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Real fast announcement. We're planning ng mga Touch of Gracers na mga New Year's party dito sa church. Just like last year, pero up here. Last year down there, ngayon up here. So kung sinong interested, may mga games, may mga food, may mga praise and worship, papasok na ng New Year. Dito po gaganapin sa bagong church, 31, January. December 31, isang oras mas ito.
Okay, 8:30 mag-start na yung games. Yung fellowship. Magiging potluck style po. So kung gusto nyo magdala kung interested kayo mag-join, pwede kayo magdala, tinapay, soft drinks, sudan. Ang church mag-provide na ng kanin. At may pansit, may umba, may mga luluto ng barbecue siguro. Dito po tayo mag-games, mag-fellowship, mag-praise and worship. At kayong bahala kung anong oras gusto nyo umuwi. Basta pag 12 o 1, ako ay uwi para matulog. So kung gusto niyo mag-join, dito po tayo sa Touch of Grace Building itong December 31, 8:30 p.m. Mag-party tayo sa Ginoo. Amen? Kung gusto niyo. At kung ayaw, okay lang naman din. Ito ay celebration. So, wala nang youth today. Next Sunday na po yung youth. So, walang youth today. Salamat sa lahat na nag-attend karon. I hope you guys are blessed. I hope you guys are full na reminders about sa covenant natin. Tayo ay magpa-pray and we will go with God. Enjoy your family time. Enjoy the holidays. But remember, Jesus is first. Amen? So hallelujah. In the mighty name of Jesus, Lord God, protect. Go with, Lord God. Show the way. Direct your children, Lord God. Na magawa namin, Lord, kung ano yung gusto mo. Basin sa nakasulat po sa Colossus 3:23. Kung sa gawa o sa salita, dapat ginagawa namin para sa iyo, Panginoon. Lahat, ito ay para sa iyo, Panginoon. Dili para sa tao, Ginoo. Makikita ng mga tao, Lord, na ikaw yung nauuna kung yung evidence na buhay namin, Lord, is always revolving around who you are. Lord Jesus, be with us as we enjoy, as we walk into the new year. Ikaw na, Panginoon, magpakita kung ano yung direction na gusto mo gawin. Salamat, Lord God, sa service na to. Salamat sa fellowship, Lord God. Let us be your children outside of these walls. Hallelujah, Lord God. We love you. We praise you. We bless your name. In Jesus' name, everybody say, Amen.